Patuloy na iginigiit ni Senator Miriam Defensor Santiago na unconstitutional ang BBL o ang Bangsamoro Basic Law. Kunu-question din niya kung bakit sa dami ng grupo sa Mindanao ang MILF o ang Moro Islamic Liberation Front ang kinakausap ng gobyerno. Pero giit ng MILF, legal ang BBL na dumaan na sa masalimuot na proseso. Bukas naman ang Government Peace Panel sa pag-amyenda sa panukalang batas. May report si Mariz Umali. Sa pagdaan ng araw, tila dumarami ang pagsubok sa pag-asang maipasa ang Bangsamoro Basic Law o BBL. Sa Senado, sinabi ni Senador Miriam Defensor Santiago na sa simula pa lang daw ng usapang pangkapayapaan, dapat formal nang humingi ang Malacanang ng otorisasyon mula sa Senado upang makipagnegosasyon sa Moro Islamic Liberation Front. He just assumed that he had the power, but he does not. Treaty pa lang, kailangan na ang concurrence ng Senado. Yun pa kayang magagawa ng sub-state? Pero pagtatanggol ng chairman ng Government Peace Panel, isinama naman daw nila ang mga mambabata sa mga paunang usapan sa Malaysia hanggang sa mga pagdinig sa BBL. Pag-aralan po natin ng mabuti yung batas at sabihin din naman natin kung anong maganda dito sa batas na to. Kasi narinig lang natin yung pangit eh. Bukod sa legalidad ng BBL, mismo ang usaping pangkapayapaan kasama ang MILF ang kini-question ni Senador Santiago. There will be internal war. Another non-international armed conflict, this time among those claiming to be leaders. Naninindigan naman ang liderato ng MILF na hindi labag sa saligang batas ang BBL. Si Senator Santiago is a legal luminary. There is no question about that. But pag tingnan natin, paano ba binuo yung Bangsamoro Basic Law? Sa panel nga, panel to panel, dami ng abogado. Tingin namin, wala dyan na maaaring sabihin natin ang constitutional. Kabilang sa mga kini-questionong probisyon sa BBL ang pagbuo ng Bangsamoro Police. Bagaman nasa ilalim pa rin ng PNP ang Bangsamoro Police, ang bubuuing Bangsamoro government ang mag-aatas ng batas na kanilang susundin. At kailangan makipag-ugnayan muna sa kanila ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa lahat ng aksyon nila sa loob ng Bangsamoro region. Paliwanag ng GPH panel, maaari naman daw magkaroon ng routinary movement ang AFP sa mga MILF area, lalo na kung national security ang nakasalalay. Maaari rin daw gumalaw ng malaya ang AFP kapag may emergency. Kung kailangan natin mag-usap ng maayos, ngayon, magkaintindihan tayo, magpaliwanagan tayo, di gawin na natin. Maybe taking away some provisions but replacing it with alternatives. I think that's the constructive approach. Nauna na sinabi ng liderato ng Senado at Kamara na bago matapos ang Hunyo ay ipapasa na nila ang BBL. Bagay na kinontra ng ilang kongresista at sinabing 80% nga raw sa kanila ay hindi pabor dito. Pero kung gusto raw talaga ng mga party leader na maipasa ang BBL, maaari naman itong idaan sa tinatawag na party whip o yung pagdidikta sa mga miyembro ng isang partido kung paano boboto. Sa akala ng iba, masama yun. But in a democracy, in all mature democracies, nandun po yan. Nasa congressman din yun. Ito ang prinsipyo ko. Naniniwala ang Peace Panel na may sapat na panahon pa para maipasa ang BBL bago matapos ang termino ni Pangulong Aquino. Mariz Umali, GMA News.